Congressman, kahapon sa panayam po namin kay Senator Jinggoy Estrada, sinasabi po niya na base daw po sa kanyang pagre-research, parang ang utak daw po ng lahat ng ito ay si Bryce Hernandez at hindi daw po si Alcantara. Ano pong reaksyon niyo doon? Hindi ko po masyadong tinatanggap yon kasi nga, ang hepe po ng opisina si Henry Alcantara. Mga tauhan lang naman po yung JP Mendoza at saka Bryce Hernandez, no? At alam mo ng mga tao yan, sa mga taong gobyerno, yung pong mga head of agencies, sila ho talaga nakapangyayari sa lahat po ng mga affairs po ng mga opisina. So, dahil meron pong ultimate authority po yung head of office dyan po sa Bulacan First, no? Siya ho, and more importantly, siya din ho talaga yung tinuturo nakikipag-usap sa mga politiko na wala hong exposure po yung mga batang engineer. Tingin ko mahirap na palusutin yung pong sinasabi na si Bryce Hernandez lang po yung talagang may pakana nito pong lahat na ito. Oo, so sa pahayag niyo pong yan, parang ang dating po ba, mas naniniwala po kayo dito sa mga salaysay ni Hernandez kaysa kay Alcantara? Alam po, tingin ko po, kasi sila ho yung everything to lose eh. Dito po sa bagay na ito, nagpangalan ho sila ng mga senador. Nagpakita ho sila ng mga actual na line items ng mga proyekto po ng mga senador na ito. Nagpakita ho sila ng screenshots nito pong pag-uusap ni Alcantara at ng mga senador at ni Senator Joel Villanueva at staff po niya Senator Jinggoy Estrada. Yung ni Beng Ramos na tawag dito, parang kasintahan ho ng staff niya Senator Jinggoy Estrada. Mm-hmm. So, I think mas kapani-paniwala po yung mga sinasabi po nitong mga batang engineers kesa po kay Mr. Alcantara. Oo. At kung yan pong pahayag niyo, Congressman, is there still a chance para po magbago itong tunog ni Alcantara? At ano pong plano ng Kongreso, specifically ng committee niyo po, tungkol dito? Well, hopefully, talagang magturo ho talaga siya kung meron pa bang mas mastermind, no, kesa sa kanya. Kasi yun na lang ho talaga yung way para isalba ho niya yung sarili niya. In fact, kailangan ho natin maglinaw dito po sa paglalahad po, pag-whistleblow po nitong dalawang batang engineers, no? Alam po niyo, nakita na ho natin yan doon sa PDAPSCAM. Yung pong mga maliliit na mga tao katulad ni Ben Hurluy, sila ho yung kaya makapagturo kung sino ba talaga yung mga pinaka-involved. Opo. Sa totoo lang, sa bagay po na ito, nahanap na po natin yung Ben Hurluy sa Bulacan Flood Control controversy. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!